Glory to God. Hallelujah. Yung program natin, tuloy-tuloy lang yun. Huwag tayong umasa na magkakawagan din ng Luzon. Hindi po kasi talaga ganun. Baka pag gano'n kami inisip natin na 1 month, 2 months, wow, may agad resulta, marami na tayo, marami ng followers online. Hindi po ganun yun. Baka maghintay pa tayo ng 6 na buwan o 1 taon, wala ka pa rin tayo makikitang progress. Pero yung miracle doon nangyayari doon sa time na parang gusto mo na sumuko. Pero hindi ka sumuko. Doon mangyayari yung miracle, magulat ka. Tuloy-tuloy na yun. Kaya gawin lang natin kung ano yung usapan natin dito, kung ano yung pinagkasunduan natin, gagawin natin as a team, gagawin natin yun. Kahit na parang maliit na pagkagaya lang yun, pero malaking contribution nun eh. Yung simpleng pag-share, napakadali na lang yun. Kasi, nagbubukas ako ng Facebook, nakikita ko din naman kayo na meron kayo share na kung ano-ano eh, kung maaaring entertainment, or music, or kalakuhan na, wala naman, kung share natin. So, ganun din gawin natin. Huwag tayong umasa sa pag-share lang dun sa wall, kundi i-message talaga natin. I-message natin doon sa messenger, sa chat, na sabihin natin na tayo ay kabahagi ng WPCC, na ikaw ay worker ng WPCC Online Ministry. So, parang hindi ka ng pabor, napakaliit na pabor lang na pwede ba? Meron ba yun? Napakaliit na pabor, tapos kakilala mo, kaibigan mo, maaaring best mo pa yun. Mapapaya ka pa ba doon sa napakaliit na pabor? Hindi mo siya hingin ng pera, hindi mo siya patatakbuhin. Ipindot lang ng daliri. Pero hindi mo kayo mapapaya doon eh. Kaya kaya natin yun. Can you say amen? Yeah. So tuloy-tuloy lang, and then huwag na tayong hihinto at huwag tayong aasa agad ng bunga. Ang puno talagang matagal bago yung bini, bago pag tinanim mo yan sa lupa, matagal bago yan mo makikita germination ba yan? Ang tawag ba? Germination? Lalabas sa lupa. So kung nagmamadali ka, ilang linggo na, wala pang lumalabas sa lupa, discourage ka. Pero sapagkat may sistema yung lupa, talagang darating yung time, lalabas yun. Yung binihin na yung lalabas yun. Kasi amen. So sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, natin pag-usapan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalanghati tulad ng mga taong walang pag-asa. Go. Tungkol sa mga namatay, ulit. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala rin tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayong namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakilanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Can you say, praise the Lord? Let's clap our hands to our God. Itong sinabi ni Pablo, nangyari kung sa kanyang panahon.
na ito yung panahon na ang mga Kristiyano ay hindi malaya katulad ng panahon na natin ngayon. Ito yung panahon na ang mga Kristiyano ay yung pagiging Kristiyano ay krimen. Krimen na pag nahuli ka ng Romano o ng mga Hudyo, ikaw ay pwedeng patayin. In fact, si Pablo ito nagsasalita na ito, siya yung isa sa mga pioneer na pumapatay ng mga Kristiyano. Nung bago na converte si Apostol Pablo, isa siya sa mga umuusig sa mga Kristiyano. Alam natin yung istorya na siya pumunta sa Damascus at humingi siya ng pahintulot na kung sino man ang mga kasalubong niya Kristiyano ay papatayin niya. Kumita siya na sulat mga sa punong saserdote. So, ibig sabihin yung pagiging Kristiyano ay isang krimen na mismo na ang parusa ay kamatayan. So, ito yung panahon na yun. Kaya si Pablo ay naging Kristiyano, naging apostol, hindi na bago yun na ganun talaga ang kalagayan ng mga Kristiyano. Pinapakain sa leon, ginagawang ilawan doon sa mga theater. Kung ano pang ginagawa, maaaring ipinapako sa krus. So ito yung mga panahon na pag ikaw ay Kristiyano, parang wala ka nang aasahan sa buhay dito sa lupa. Kundi pagtatago, pagpurusa, maraming pahirap, puno ng takot, puno ng confusion, pagkalito, pagkaluwag ka sapagkat hindi tayo pwede kang mahuli. At pag nahuli ka, papatayin ka. So, yun yung kalagayan ng mga Kristiyano at marahil, hindi man nasasabi, ay siguro marami rin Kristiyano na tumalikod na din ng panahon na yun. Sapagkat napakahirap ng tribulation, yung pagsubok, na maaaring marami na rin ang tumalikod, kaya lagi rin pinapangaral ni Pablo na siya na magpapatuloy hanggang sa wakas siya yung maliligtas. So, mga pangaral ni Pablo ay para magpatibay sa mga Kristiyano sapagkat talagang nakakapagpahina na loob. Kaya mga pangaral ni Pablo, gano'n na lang, magpatuloy, and then binibigyan niya ng hope ng mga Kristiyano na hindi man tayo o hindi man sila maganda ang kalagayan nila dito sa lupa, doon sa buhay nila, ay merong gantimpala na naghihintay doon sa pagbabalik ng Panginoon. Na picture niya yung gusto kong sabihin. Yung buhay nila, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng troubles, punong-puno ng confusion, paranoid ka, lagi kang nangangamba, everyday, parang maaaring yun yung last day mo. So yun yung kalagayan nila. Kaya nung sinabi ni Pablo ito, ang kanyang intention ay parang yung mga Kristiyano ay magkaroon ng lakas na loob na magpatuloy. Kasi marami na siguro may backslide eh. Sapagat kung hindi naman marami ang siguro tumalikod sa Panginoon, hindi magiging gano'n ang pangaral ni Pablo. Kundi siguro talagang marami na ang tumalikod. Kaya ipinapangaral ni Pablo itong binasa natin para mga Kristiyano ay magkaroon ng kalakasan ng loob. At sila ay magpalakasan sa isa't isa para sila ay magpatuloy. So ito yung dakilang pag-asa na hinihintay ng maraming Kristiyano ng panahon ni Pablo, na ito yung parang magtutuntog doon sa buhay nila ng puno ng paghihirap, puno ng takot, puno ng confusion. Kaya yun ang tinitingnan nila at yun ang pinapangaral ni Pablo para mga Kristiyano. Kahit paano, meron nakikita pag-asa doon sa harapan. Kung hindi man naging maganda ang buhay nila dito sa lupa, ay darating yung panahon na ang Panginoon ay bababa at sila ay kukunin. At ito yung dinidiscuss dito na ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin at
yung mga nabubuhay pa sa panahon na ang Panginoon ay babalik, sila ay titipunin doon sa ulap para makasama nila ang Panginoon. Can we clap our hands to our God? So, ginagawa natin ito para medyo ma-differentiate natin yung kalagayan ng mga Kristiyano noong panahon na yun sa kalagayan natin ngayon. Tama ba? Sapagkat 2,000 years ago, nangyari ito. At hindi dumating yung Panginoon. Walang nangyaring second coming, walang nangyaring rapture. At hindi nga nangyari yung rapture, at hindi nga nangyari yung second coming, pero nagbago yung kalakaran ng mundo. Na sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano hindi na inuusig kundi sila na ngayon yung nasa kapangyarihan. Tama ba? Ano ba sa pinakamakapangyarihan sa mundo? Russia, Amerika, ano pa? China, Britanya, Alemanya, Pranses, Alemanya yung Germany. And then the European nations, lahat yun mga superpower yun. At lahat yun, maliban siguro ko sa China, lahat yun mga Kristiyanong bansa. So, hindi na tayo inuusig, in fact, tayo pa ngayon umuusig. Sapagkat nandito na yung mga Kristiyano sa taas, makapangyarihan. Kaya nabago na yung kalagayan ng mundo. So tayo ngayon nabubuhay bilang Kristiyano na wala tayong kinakatakutan. Wala tayong pangamba na malaman na Kristiyano ka sapagkat pag Kristiyano ka, di okay. Kasama ka doon sa majority. So walang papatay sa'yo, walang mananakit sa'yo, walang nagawa sa'yo ng masama dahil sa ikaw ay Kristiyano. Yun ang kalagayan natin ngayon. Ibang-iba daw sa kalagayan nila Pablo. Kaya kung ang pagbabasihan natin, yung kalagayan natin ngayon, itong binasa natin, parang hindi siya totoo, parang hindi siya appealing, sabihin hindi siya nagkakaroon ng appeal sa atin, sapagkat hindi naman tayo nakakadanas ng kapinatian bilang Kristiyano. Tama ba? Tama ba? Para bang maganda ang buhay mo. Marami kang pera, parang gano'n. Marami kang ari-arian. Pag mayroong mag-o-offer sa'yo ng isa pang kayamanan, walang appeal sa'yo sapagkat tinatamasa mo na yun. Tama, Sister G. Gamay ka ng pera Milyonarya ka na Hindi mo papasinin ang tao na bibigyan kita ng 50K. Hindi mo papasinin yun sapagkat kasalukuyan mo dinaralis yun. So ganun yung kalagayan ng mga Kristiyano ngayon. Kaya itong binasa natin, para sa atin, hindi siya totoo dahil wala naman tayo nakatakutan Wala naman tayong gustong takasan. In fact, enjoy tayo sa buhay. Bilang Kristiyano, tama ba? Paglimo nga dyan, yung mga Nazareno, every Sunday, tampol sila ng tampol dyan, tayo sila ng sayaw dyan, marcha sila ng marcha dyan, may pumipili pa sa kanila. Na mag-ingay at humarang dyan sa kalsada, wala. Kahit na puro bata lang sila, mga iba, pitos pa lang, asali na, pero parang meron silang lisensya, gawin yung gusto lang gawin bilang Kristiyano. Can you say amen? So yun tayo ngayon. Kaya kung malalang tayo ng tungkol sa rapture, tungkol sa second coming, tungkol sa langit, maaaring hindi natin papansinin Tama ba?
hindi natin papansinin eh. Sabagat, enjoy naman tayo. Enjoy naman tayo sa buhay natin. Bishop Romy, 86 years old na. Enjoy naman siya sa buhay niya eh. Wala na siya asawa, pero still, enjoy siya. Pag nagpupuhin sa Panginoon, kita mo naman sumasayaw siya. Kahit hindi niya alam yung kanta, kahit ang Planet Shakers yung kanta, sayaw siya na sayaw, maaaring yun yung factor kaya mahaba ang buhay niya. Sapagkat lagi siyang nagde-delight sa presence ng Panginoon. Sumasayaw siya. Kaya nagpapahaba ng buhay, yung sabi nga, yung kaligayahan, kasiyahan sa Panginoon. Ito yung dito nagagaling yung kalakasan. The joy of the Lord is my strength. So yung nagagaling, doon nagagaling yung strength. Hindi siya problem. Amen? So, wala sa ating inuusig, wala sa atin ang problema, wala sa atin natatakot. Kaya ito pinabasa natin ay hindi talaga appealing sa atin, hindi natin pinapansin. Kaya sa ating kapanahonan, especially sa church natin, kailangan natin baguhin yung approach. Sapagkat wala naman sa inyong gusto pumunta ng langit kaagad. Luther, gusto mo naman pumunta ng langit ngayon? Mamaya konti, pagtapos sa service, gusto mo? Eh sila gusto nila eh, dahil punong-puno sila ng problema, punong-puno sila ng pangamba, anytime pwede sila mamatay, at pag pinakako mo sila na darating na ang Panginoon, ikaw ay dadalhin sa ulap, maring mag-ano sila, mauna na ako na, unahin mo. Sa ating kapanoonan, wala. Kaya na si Bishop Romy, matanda na, hindi pa rin yung gusto pumunta ng langit. Mamaya, diba? Hindi, appealing talaga eh. Kaya yung approach natin ngayon, maaaring iba na talaga ang panahon natin na kailangan yung konsepto natin tungkol sa buhay bilang Kristiyano, kailangan natin babaguhin din. Kailangan natin magiging updated kasi mahirap maging obsolete eh. Sabi ng maraming churches, majority ng churches, especially yung mga fundamentals, mga born again, up to now, pinapangaral pa rin nila ito. Ang balita ko nga, nung kailan lang, yun pa rin ang pinangaral ng dating pastor dito, doon sa Lamay, na kung 30 years ago raw, malapit ang dumating ang Panginoon, lalo na raw ngayon, sapagkat nakalipas na 30 years. Lalong mas madali, mas sigurado raw na darating na ang Panginoon. You say amen. Pero, sabi ko nga, bakit natin hihintayin? Pwede ka naman pumunta ng langit nang hindi naghihintay, mamatay ka na lang, pupunta ka din naman ng langit. Yun ang hindi nila maunawaan. At kung mamatay ka mamaya at kung mananampalataya, mas nauna ka pa nga sa langit. Kaysa doon sa mga Kristiyano naghihintay ng rapture, second coming. Naunawaan nyo, di ba? Totoo naman yung sinasabi ko, hindi naman pilosopo yun. Yun ang katotohanan eh. Kaya sa ating, especially sa ating church, binabago natin na kung ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, kung ikaw ay tapat sa ating Panginoon, meron ka rin reward eh. Hindi man kagad pinag-uusapan yung reward sa langit, ang pinag-uusapan nating reward, yung reward dito sa lupa eh. Sabi ko nga, umaasa tayo ng mansyon doon sa langit, pero dito naman pwede ka rin magkaroon ng mansyon eh. Bibigyan ka rin ng Panginoon ng mansyon kung yun talaga ang nais ng puso mo eh. At kung talagang tatrabahuin mo, makakaranas ka ng mansyon dito sa lupa. Kagandahan, pag dito ka nagkaroon ng mansyon, maaaring ikaw lang ang meron. Dahil yung mga iba, wala. Eh pagdating sa langit, lahat naman kayo may mansyon, wala rin trillion. May mansyon ako,
Meron din ako eh. Ayun din meron. Sister din meron. Lahat tayo meron. Anong trail nun? Wala. Pakipalo ka na may mansion. Pero kung dito pag may mansion ka, siguradong i-reflex mo na yun. Kapag ang titihira na nagkakaroon ng mansion. At yun ay pride mo or sabihin natin, accomplishment mo yun, pagmamalaki mo. Na pinagpala ka ng Panginoon. Sige na. So, ang gusto ko sabihin, mga kapatid, huwag nating hintayin yung perfect moment. Huwag nating hintayin yung perfect situation. Huwag nating hintayin yung perfect time, perfect environment. Ano tinutukoy kong perfect? Itong langit eh. Perfect to eh. Kaya nila nice na marami to yung langit. Sapagkat perfecto, wala nang iyak doon, wala nang pagluha, wala nang pagod, wala nang hirap, wala nang lahat ng pasakit ng damdamin. Perfecto yung lugar na yun. Talagang gusto mo puntahan yung lugar na yun. Perfecto yun eh. Pero hindi natin kailangan hintayin yung perfectong lugar. Hindi natin kailangan hintayin yung perfectong kalagayan. Dito mismo, dito natin hanapin kung ano yung mga nakalaan sa atin dito, sa buhay natin ito, sapagkat ang Diyos natin ay talaga naman Diyos na nagpapalaan. Kaya sabi niya, I have come that you might have life and to have it more abundantly. Dahil kung ang purpose ng Panginoon, bumaba siya sa lupa, and then pumunta tayo sa langit, dapat, sabi ko nga, ito, baka sabi niyo, piloso po na naman. Eh dapat umakyat ang Panginoon doon sa langit nung after ng siya ay mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit. Dapat yung gusto niya talaga na tayo ay pumunta sa langit, dapat nagsama man lang siya. Di ba? Dapat nagsama man lang Pedro, papunta na ko ng langit eh. Sama ka na sa akin, sayang ang biyahe ko. Sama na ka na. Ikaw, Juan, sama ka na. O ikaw, si Andres, sama ka na, papunta ka ng langit eh. Sinong gusto sumama, sasabay na sa akin, papunta ako ng langit eh. Pero wala eh, siya lang mag-isa nagpunta eh. Siya lang mag-isa umakyat, iniwan niya lahat ng mga alagad. Ano ibig sabihin? Hindi lang yan ang purpose ng Diyos eh. Ng Panginoon na, kaya siya pumunta rito para pumunta ng langit? Hindi. Ibig sabihin, marami pa siyang plano sa ating mga tao na hindi pa na-reveal noong lumang panahon. Kaya nasabi ni Pablo, sa ngayon, noong panahon niya, para na tayo tumitingin sa malabo na salamin na malabo na hindi talaga natin maalinagan kung ano talaga yung mangyayari sa harapan. Sabi ni Pablo, even siya nagsasabi na hindi niya alam kung ano yung darating. At sabi ko nga, hindi alam ni Pablo na ang mundo ay aabot pa sa ating kapanahonan. 2026 na ang mga Kristiyano ay hindi na inuusig. Ang mga Kristiyano ay mga pinagpala na, marami ng mga nasa matataas na katungkulan, marami ng Kristiyanong mayaman, makapangyarihan ng Kristiyano. Hindi niya ito naisip. Sapagkat hindi talaga natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Kasi Diyos yun eh. Pwede ba naman na ikaw tao, alam mo yung plano ng Diyos? Na talaga i-reveal sa'yo talaga, ito ang master plan ko. After 100 years, after 1,000 years, after 10,000 years, ito, hindi. Ano ang proof? Itong kapanahunan natin, hindi ito nakita ng mga tao, ng mga Kristiyano, 2,000 years ago, sapagkat sabi ni Pablo, ang totoo niya, sabi ni Pablo, marami sa atin na hindi aabutan ng kamatayan na babalik na ang Panginoon. Ibig sabihin, naniniwala si Pablo na sa kanya kapanahunan, babalik ang Panginoon at mayroon pa mga Kristiyano doon sa panahon niya na buhay. Darating ang Panginoon. Pero hindi nangyari yun eh. Hindi pa rin dumarating ang Panginoon. So, unti-unti, talagang nare-reveal sa atin kung ano lang yung kailangan natin sa ating kapanahonan eh. Hindi rin natin alam kung ano mangyayari after 100 years from now, 1,000 years from now, 2,000 years from now. Hindi natin alam sino ba nakakaalam. Wala.
So anong gagawin natin? Mag-focus tayo dito sa ating kasalukuyan sapagkat itong buhay na ito na pinamumuhay natin sa kasalukuyan, ito man din ay galing sa Diyos, ito man din ay kaloob ng Diyos na dapat natin pamuhay. Sa buhay natin. Ay hindi lang natin ipapamuhay, kundi kailangan natin i-discover kung ano po yung naghihintay. Ano pang meron dyan sa buhay? Natutuon yung thrill eh. Huwag natin hintayin yung perfect moment. Marami sa atin, ilang years. Walang development. Walang pagkilos. Walang bagong ginagawa. Walang plano na ginagawa. Bakit? Naghihintay ng perfect moment eh. Na gagawin ko to pag nangyari na ito. Siguro pag graduate na ako, upisan ko na ito. Naghihintay tayo ng perfect moment. Nag-expression pa natin, God's perfect plan and God's perfect time. Naghihintay tayo ng perfect moment bago tayo kumilos. Ang problema, wala pang perfect moment eh. Hintayin mo yung perfect moment bago ka kumilos, bago ka gumalaw, bago mo umpisahan yung plano mo, yung pangarap mo. Wala pang perfect moment. Ang nakakakuha ng kanilang pangarap, yung mga tao na hindi naghihintay ng perfect moment, kundi sila ay kumikilos kaagad kahit hindi pa handa. Kahit hindi pa handa. Maraming mga college na mga kabataan, hihintay pa ng college graduation para na mag-umpisang kumita. Ano, hihintay mo pa yung graduation mo bago ka mag-isip kung paano kumita? Pwede ka naman kumita kahit nag-aaral ka pa lang ng college eh. Panahon natin ngayon, pwede ka kumita ng kahit online eh. Kahit na anong pwede mong gawin dyan, pwede ka kumita na hindi ka pa gumagraduate. Huwag tayong maghintay ng perfect moment. Kumilos ka agad tayo, hindi ka pa handa. Wala namang handa. Yung mga hinahangaan natin na gumawa ng mga dakilang bagay na tinatamasa natin ngayon, wala naman sa kanila nag-umpisa ng handa. Ang ginawa lang nila, inumpisahan nila. Kahit hindi sila handa, kahit hindi pa perfecto yung plano, kahit hindi pa nila alam kung anong susunod na gagawin, inumpisahan nila. Sapagkat yung paggabay ng Diyos, natutuol pag inumpisahan mo na. Pag inumpisahan mo na isang bagay, asahan mo, magkakamali ka eh. At yung pagkakamali mo, yun yung magtuturo sa'yo kung ano yung tama. Sapagkat kung hindi mo alam yung mali at hindi mo dinanas yung mali, hindi mo malalaman yung tama. Minsan magbabackup ka muna ng 5 beses na negosyo eh. Base nga doon sa research eh. 18. At least 18 na negosyo na nag-fail, average, bago nag-succeed ang isang negosyante. Wala atang negosyante na first business niya nag-succeed. Base ito sa research, 18 munang failed na businesses, yung pang 19th na business, doon nag-succeed. Tama ba? Sister Jocelyn, lagi rin niyayakit niya sa mga negosyo niya, mga networking, kung ano-ano. Ang dami ko na nayakag yan. Lahat nag-fail. Eh kung doon pa lang sa first attempt mo, huminto ka na sapagkat nag-fail ka, wala ka na pag-asa. Pero kung umpisahan mo siya, matag ka na. Pag nag-fail, isama mo yun doon sa learning process. Isipin mo na tuition fee yun, tuition fee. Doon sa pagbabayad mo doon sa inaasam mo na outcome. Huwag tayong matakot kumilos. At huwag tayong matakot na mag-isip ng bagong bagay. Ang nangyayari sa atin, naniniwala tayo na parang hanggang dito na lang tayo eh. Pero alam mo ba, kung talagang mag-isip lang tayo na ano pa ang pwede kong gawin na bago? Yun ang keyword eh, bago eh. Yun ang keyword, bago. Mag-isip ka ng bago. Ano yung bagay na bago na hindi mo pa nagagawa? Ano yung bagay na bago na hindi mo pa naaaral? Ano yung bagay
bagay na bago na hindi mo pa sinusubukan? Ano yung bagay na bago na kinakatakutan mong gawin? Yun yung gawin mo. Gawin mo nun. Kailan mo gagawin? Kaagad. Bakit kaagad? Sapagkat pag hindi mo ginawa kaagad, mamamatay yung enerhiya mo, mamamatay yung desire mo. Sabi, strike the iron while it's still hot. Yung bakal, para yun makorte na espada o makorte kung anong gusto ng hugis, ilalagay sa apoy at habang mainit yan, doon lang pinoporma. Bakit? Sapagkat pag lumamig na, hindi mo na mapaporma yun kasi matigas na uling. So ganun din tayo, pag meron tayong naisip na bagong bagay, huwag tayo maghintay ng perfect moment. Kumilos ka kaagad, gawin mo kaagad, huwag ka matakot na magkamali. Gawin mo kaagad. Habang mag-init pa sa damdamin mo. Alam niyo ba, pag nag-isip kayo ng bagong bagay na hindi niyo pa nagagawa, at talagang iniisip niyo na ito, gusto kong gawin to, kahit ano mangyari, ito ay gagawin ko. Alam niyo ba, mag-iiba yung pag-gising mo tuwing umaga? Kung wala tayong ginagawang bago, kung wala tayong ginagawang hindi pa natin nagagawa, ang pag-gising natin sa umaga, nakakatamad. Ayaw nga natin halos bumangon. Bakit? Parang wala tayong inaasahan, Sister G. Inaasahan natin, pareho lang naman kung mangyari, ganun din. Meron na tayong routine. Walang excitement. Pero pag meron kang sinet na ito gagawin ko to, ito aaralin ko, ito talagang pag-uhusayan ko, ito talagang naging determinado ko, gagawin ko itong bagay na ito, gagalingan ko to, pag-aaralan ko to. Ibang pag-gising mo. Kaya umaga, parang nagpamadali ka ng gumising. Kung dati tamad-tamad kang gumising, bumangon, ngayon, iba na ang pagbangon mo. Gusto mo na agad bumangon. Kahit na alas 4 pala, gusto mo na bumangon. Bakit? Gusto mo na agad umpisahan yung gusto mong gawin. Kapag nakinig pa sa damdamin mo. Nag-iiba ngayon ang takbo ng buhay. Nagkakaroon ng excitement. Nagkakaroon ka ng ibang enerhiya eh. Subukan nyo. Subukan nyo. Mag-set kayo ng isang bagay na gusto nyo alamin, gusto nyo matutunan, gusto nyo gawin, bago, hindi nyo pa nagagawa. Talagang parang intention nyo, kailangan ko ito ma-master, kailangan ko talaga itong maging skill ko ito, maging bagong talento ko na ito, aaralin ko ito. Subukan yung gawin na, magkiba ang gising nyo sa umaga. At sigurado ako sa inyo, magiging mag-ingat kayo sa inyong oras. Ayaw nyo na magsayang ng oras. Imbes na manonood ka na lang yung TV, 1 oras, 2 oras, ayaw mo na. Ayaw ko lang gawin na panonood na 2 oras sa TV. Dito ako, sa pagkakailan akong pinag-aaralan na bago. Gusto ko itong matutunan. So lahat ng attention mo, nakapokus ka na doon sa bagay na gusto mong matutunan, gusto mong gawin. Lahat ng mga bagay na dati mong pinagkakabalan, mawawala ka na interest doon. Subukan na lang. Mawala na interest doon sa mga bagay na lagi nito araw-araw. Basta meron kang isinet na bagong bagay. At para bang mararamdaman mo na born again ka? Parang nararamdaman mo na nabuhay ka muli. Sapagkat meron kang bagong enerhiya, meron kang bagong excitement, sapagkat meron kang sinet na bagong bagay. Marunito mararamdaman at maunawaan kung hindi nyo susubukan. Kailan mo susubukan? Mamaya na. Mamaya, subukan nyo na. Mag-isip na kayo kung ano ang gagawin nyo na bago. Huwag kayo maghintay ng perfect moment. Hindi darating yun. Kilos ka agad. Gawa ka agad. Maging seryoso. Maging determinado. Nakikita nyo. Unti-unti. Ano ang nagbibigay ng kasiyahan? Progress. Progress. Gusto nyo maging masaya sa buhay? Progress. Ano sabihin ng progress? Kailangan nag-develop ka.
umaangat ka, gumagaling ka. Meron, for example, gitara lang. Talagang gusto mo maging virtuoso sa gitara. Eh lahat na ng isip mo natutuwa sa gitara. Panonood ng TV, wala na sa iyo yun. Lagi mo hawak gitara. Mamamasyal, niyaya ka ng mga kaibigan mo. Ayaw, bakit? Gusto mo hawakan yung gitara. Pagdating ng umaga, dati tamad kang bumangon, gigising ka kagad. Bakit? Gusto mo hawakan kagad yung gitara. Gitara pala nun. Paano kung yung mga bagay na alam mo, ito yung susi sa iyong pag-asenso, susi sa iyong pag-unlad. Sapagkat hindi tayo Diyos na we can be present at two places at the same time. Ano ibig sabihin? Hindi ka pwedeng nandito ka sa bagay na kapag-pakinabang, productive na activity, and then at the same time, nandito ka sa mga bagay na wala naman. Kailangan isa lang doon, nandoon ka. Kung nandito ka sa mga bagay na walang productivity, walang kabuluhan, walang kapanutunguhan, wala ka doon sa lugar na kung saan ginagawa mo yung mga productive na bagay. Nagpapaunlad sa iyo. Hindi ka pwedeng pareho na doon. So mamimili ka. So gagawin mo. Huwag ka maghintay ng perfect moment. Iwanan mo yun, yung mga bagay, mga activities na wala ka namang napapala, hindi nagpapaunlad sa iyo, hindi nag-i-improve sa iyo. Iwanan mo na totally yun. Hindi, ilipat mo yung sarili mo doon sa mga activity na magbabago ng buhay mo, mag-i-improve ng buhay mo, magpapadevelop sa iyo, magpapaunlad sa iyo. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Can we stand? Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Once again, let's worship the Lord. Hallelujah. For He is so good. Hallelujah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things were made by Him. All things were made by Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. The